Paano mo nalaman na ako to? Nagulat ka, no? Anong palagay mo? Huwag mong kalimutan. Kagabi, ikaw mismo ang nag-imbita sa akin. Ikaw lumapit. Imposible. Hindi tayo pwedeng magsama. As iniiwasan na nga kita. Bakit ko pa naman gagawin yun? Breaking news. Ayon sa pinakabagong ulat, ang Gu Corporation ay nagdeklara na ng pagkalugi. Lahat ng ari-arian ng pamilya, frozen na. Ang chairman ng Gu Corp tumakas sa ibang bansa. Ang CEO na si Guyo ay nagsalita. Siya raw ang sasalo sa lahat ng utang. Narinig niyo yun, sa wakas bagsak na si Guyo. Para celebrate ang pagkatalo niya. Libre ko na ngayong gabi. Inuman tayo! Uy, teka, tama na yan. Ang dami mo nang nainom. Nalugi nga si Guyo. Pero bakit parang ikaw pang masaya? Kaya talaga parang mortal na magkaaway since birth. Sandali lang may tawag ako. Hello? Kuya? Narinig ko na bankrupt daw kayo. So, broke ka na ngayon. Kung papapasaya mo ako, lahat ng perang to, sa'yo na. Hoy, gago ka. Sa wakas, nahuli rin kita. Hindi ako makapaniwala na tulog mo kasama si Guyo. Naalala mo na ba? Nasa bahay kita ngayon. Lumayas ka nga. Sadali lang. Alis ka na lang nang walang pasabi? Nang walang damit? Yun lang sabi nga alis ako. Ha? Gusto ko lang ipaalam sa'yo, kagabi. Ano nga ba talaga nangyari? Ay, ibig mo sabihin, kung ang nag-keep sa'yo? Oo naman. Teka lang. Mortal na magkaaway tayo, di ba? Pero pumayag ka. Tama ka ba? O baka naman, sobrang stress ka sa pagkalugi. Alam mo naman nabagsak na ako ngayon. Walang-wala tapos palaboy pa. Anong dahilan ko para tumanggi? O baka naman... Tulog ka na sa akin, tapos ngayon lalayasan mo lang ako? Ganun na lang? Lalayas ka lang? Hello? Lola? Sisi, nakalimutan mo na ba? May blind date ka kahapon. Bakit hindi ka pumunta? Lola, ayoko po Hindi pwede yan. Ang lalaki dapat mag-asawa. Ang babae dapat magpakasal. Lola, baka naman wala talagang may gusto sa kanya. Kaya nagpapanggap na lang. Para lang kunwari ayaw niya. Ikaw talaga. Nasilin siya. Puro kalokohan lang. Wala siyang silbi. Ang pinagmulan niya ay kahina-hinala. Sino ba magkakagusto sa ganyang babae? Lola, mas mabuti pang ipa-blind date mo na lang siya. Malay mo, may ibenta pa ng mahal. Sulit din, diba? Malaki din ang pakinabang sa pamilya Lin. Ako ang papakasal ni Guyo! Tama na! Huwag kayong magingay. Sisi, aayusin ko ulit ang blind date bukas. Bawal lang tumanggi ngayon. Dahil sa relasyon ni Lincio at Guyo, pag nalaman niya pinapadrino ko siya, siguradong priceless ang magiging reaction nun. Sakto, wala nang makulit sa love life ko. Hoy, sigurado ka ba talagang gusto mong ipa-maintain ka sa akin? Ano pa nga ba? Okay. Ano ginagawa mo? Itong kontrata hindi opisyal. Gawa tayo ng formal na kasunduan. Hindi mo ba talaga pagkakatiwalaan? Wala ka naman kasing kredibilidad. Huwag mong kalimutan kung paano mo ako tinrata dati. Galit na galit ka sa akin, di ba? Obviously. Mortal enemies tayo, no? Siling change noon. Palagi ako inaapit gamit ang impluensya mo.
Tingnan mo nga ngayon. Nasa kamay na kita. Ngayon, makakaganti na rin ako. Hindi mo ba ako nilagyan noon ng insekto sa desk ko? Sinira mo yung notebook ko at binuhusan pa ng gulo yung upuan ko. Sige ngayon masabing hindi ko may gawa nun. Puno ng pandikit? Hindi mo gawa yun? Pwede ka bang umatras habang maaga? Hay, iabot mo yung kamay mo. Anong ginagawa mo? Ha? Anong ginagawa mo? Ha? Nagde-declare ng teritoryo. Excited ka masyado ni public ito? Baka naman deep inside, may gusto ka sa akin. Ayoko ng ganyang usapan. Hindi ako magkakagusto sa lalaking katulad mo. Grabe to. Bankrupt ka na ngayon. Wala ka na sigurong pera. Don't worry. Since ako na ang nag-sponsor sa'yo, sigurado akong hindi ka na magugutom. Anong meron? Last time kasi, bayad na tayo pareho. Kung kukuha ko ulit ng pera ngayon, parang wala lang. So, kailan ang next service? Ha? Layas! At least, hindi na masamang simula ngayon. Ano? Natulog ka na kay Goyo? Tapos pinagminti mo pa siya? Hindi ba mortal enemy mo yon? Simula pagkabata, lagi yung nag-aamok pag nandyan siya. Lahat ng tao, alam na hindi kayo magkasundo. Exactly! Siya ang pinakaayaw kong tao. Kuya. Anong problema mo, Guyo? Ikaw ang may problema. Alam mo ayaw ni Guyo sa'yo, pero pumunta ka pa rin sa court. Gusto mo masaktan? Wala akong paki sa inyo. Guya. Walang taste talagang lalaking to. Kagusto kay Lin Xingye. Jessie, huwag mong sabihin may gusto ko kay Guyo. No way! Hindi ako magkakagusto sa kanya, no? Gusto niya sa Xingye. Talaga ba? Oo nga! Oo nga pala. Sa dami ng taon, lagi kitang minamantyagan. Ikaw pa naman yung tipo na kalma lang kahit anong mangyari. Pero pag may kinalaman kay Goyo, parang biglang nag-iiba ang pagkatao mo. Kung di ko lang alam ang totoo, akala ko in love ka na eh. Ano ka ba? Alam ko na, ginagawa mo to para makaganti kay Lingxi. Sinadya mo talaga to. Tama. Si Lingxi simula't simula. Di talaga ako matanggap. Gusto nga niya mamatay nilang ako. Eh biniyarin ko lang naman yung lalaki niya. Sobrang bait ko na nga niya kung tutuusin. Oo nga, diba dati si Lingxi yung nagpasugod ng mga siga sa labas ng school? Buti na lang at dumating agad ang principal. Kung hindi baka may nangyarin sa'yo nun. Tsaka yung alilan niyo dati, nilagyan niyo gamot yung inumin mo kahit pa walang ebidensya kung sinong may pakana. Lahat naman alam na si Lingxi talaga yon. Ganyang klaseng babae, ubod ng sama. Kahit anong ganti, suportado kita. Kaya nga kita best friend eh. Uy, isipin mo. Pag nalaman ni Ling Xingye na si Guyang naging boy toy mo, anong magiging reaksyon niya kaya? Sigurado magandang panoorin.
Pag nangyari yon, siguradong parang telenovela. Tsaka yung siguyo, walang taste. Ngayon nasa kamay ko na siya. Hintayin mo na lang. Ma, huwag kang mag-alala. Yung balitang bankrupt, wala yun. Ang Go Group pa rin na may hawak sa lahat. Tanggalin lang ang bulok na parte, walang epekto yan, promise. Ikaw kasi, relax ka lang dyan sa off-road, enjoy mo yung bakasyon mo. Sige, gagalingan ko. Para pag uwi mo, makikita mo na siya. Sige na, tama na to. Tawagan na lang kita. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka nandito? Nahasil yung lumang bahay namin eh. Wala akong matutuluyan ngayon. Di ba binigyan na kita ng pera? Bakit hindi ka nag-rent ng condo o tumira sa hotel man lang? Ay, ginamit ko lahat pang bayad ng utang eh. Alam mo naman, yung Go Group bagsak na eh. Laki ng utang namin. Yung parents ko, tumakas na papuntang abroad. Iniwasi yung mga naniningil. Kaya wala ka man lang itinabing pera para sa sarili mo? may utang nga ako eh. Hindi ba nakakaya naman? Tsaka hindi ba may sponsor naman ako ngayon? Sige na nga, pumasok ka na. Pero mag-usap tayo ng maayos. Tumira ka sa bahay ko. So kailangan may rules tayong susundin. Diyan ka matutulog sa kwartong yan. Since ikaw ang inaalagaan ko. Simula ngayon, ikaw na rin ang bahala sa pagkain at pati paglilinis. Basura mo, ikaw ang magtapon at huwag kang papasok sa kwarto ko nang walang pahintulot. May reklamo ka? Ano na naman? Pabili ng gulay bukas. Wala akong pera eh. Parang may utang na loob pa ako sa'yo. Ayan, 100,000. Pambili ng gulay pang isang buwan. Kapag ginamit mo yung pambayad ng utang, lagot ka sa akin. Hoy! Ikaw ba si Guyo? Boyfriend ka ni Linshu, di ba? Ako si Guyo, pero magkaklase lang kami ni Lishing eh. Sa buong school, lahat alam na relasyon nyo. Kung maaga kang nakipagrelasyon, okay lang naman sa akin. Pero sinasabi ko sa'yo, alagaan mo yung girlfriend mo. Kapag inistorbo niya pa ako, pareho kayong mamamatay. Mainit yan ang ulo pero malambot ang puso. Lishing, sa pagkakataong ito, mapapasakin ka. Kain na tayo. Ha? Oo, may lakad ako ngayon. Bahala ka na sa buhay mo. Huwag mo na akong intindihan. Uy, saan ka papunta? Sama ako! Pwede mo naman akong maging driver eh. Pupunta ako sa bahay ni Lin family. May birthday celebration si Lola Lin. Ikaw... Gusto mong makita si Li Xingyuan oh. Bakit ko naman gusto makita yun? Alam mo sa sarili mo gusto mo. Pero sasabihin ko na lang sa'yo. Nung nalugi ang pamilya nyo, si Ling Xiongguo ang matandain yun, hindi na siya kagaya ng dati na mabait sa'yo. Ayos lang. Hindi naman sila mahalaga eh. Parang makita lang yung si Cheng.
Lahat kaya mong tiisin? Astig. Pero kapag may narinig kang masasakit na salita, huwag mong sabihin na sinadya kong ipahiya ka. Kala mo naman gustong gusto kitang kasama. Ayaw mo talaga sumama sa akin? Dahil ba makita tayo ni Ling Xue? Lalo na kitang sasamahan. Ganda mo ng mga gamit na to. Bibigay ko yung Lingxi. Happy birthday po, Madam Lin. Sana'y lagi po kayong masagana. Salamat sa inyo. Papa, birthday ni Lola ngayon. Darating ba si Guyo? Ay naku. Sige, lalugi ng pamilya ni Gu. Si Guyo. Kahit ganun magaling pa rin siya. Kahit wala silang pera, mahal ko pa rin siya. Nasa kanya pa rin ang bagay na gusto ko. Kung sila ni Xinye ang magkatuluyan. Sige na. Kung mahal mo, susuportahan ka ni Papa. Sino ba naman ang di magbibigyan ng kaisa-isa niyang anak na babae? Salamat, Papa. Si Lingxi. Bakit mo siya nabanggit? Tingnan mo naman kung hindi pa siya dumating, buong araw, puro hindi siya iniintindi ng pamilya. Hindi siya kagaya mo, na nabibigyan ng ginhawa sa puso. Sino yan? Ang ganda naman niya. Yan yung anak sa labas ng pamilyang Lin. Mukhang totoong anak siya ng artista. Ibang-iba talaga siya kumpara sa atin. Pati yung tunay na anak na pag-iiwanan niya. Lingxi, wala ka talagang hiya, no? May gana ka pa pumunta. Birthday celebration to ni Lola. Anong karapatan mong paalisin ako? Kung kailan ka naging tagapagmana ng iyong family saka ka magsalita ng ganyan? Kanya ka pa makipag-usap sa ate mo? Nakalimutan mo na ba kung paano ako magsalita? Ganyan talaga ako magsalita ever since. Ako pa rin ang tatay mo! Pa, pinaulit-ulit ko sinabi sa'yo si Lingxi. Yan yung tipong kahit gaano alagaan, hindi yan matututong gumalang. Sa totoo lang, ikaw at si Mama hindi dapat naging mabait sa kanya. Dapat matagal niyo na siyang pinilay sa pamilya natin. Tama na, pamilya pa rin tayo. Bawasan niyo na nga salita niyo. Chishi, ano yung pinost mo sa moments mo tungkol saan yun? May boyfriend na ako. Ano? Pakilala mo siya sa akin. Isa siyang normal na tao lang. Walang pera, bahay o sasakyan. Ako pa ang gumagastos para sa kanya. Wala siyang mabibigay na pakinabang sa pamilyang Lin. Pero mabuti siyang tao. Proud ka pa talaga dyan? Oo naman. Mas okay na nga ang simpleng tao. At least hindi sila marurumi kaya ng mayayaman. Hindi ba? Hindi kita binigyan ng pera para gastasin mo lang ng ganyan. Tigilan mo yan. At kung hindi ko titigilan? Ikaw! Ling Jungo, noon pa man, hindi mo na ako ginabayan. Akala mo ba hindi ko alam? Ginagamit niyo lang ako dahil nalugi ang pamilya ko. Nababahala na kayo ngayon, kaya gusto niyong ipakasal ako para lang masalba ang interes ng kumpanya niyo. Ikaw! Anak lang naman ako sa labas. Sino ba naman ang papataw sa akin? Ginagamit niyo lang ako pero wala rin kayo mapapala sa akin. Hindi tulad ni Ling Xingye. Nagtunay na anak ng Lin Group. Siya, mas karapat dapat ipakilala. Tumigil ka na sa paninira. Ako na ang papaksalan ni Guyo. Diba bankrupt ng Gu family? Kahit nalugi sila, so what? Mas okay pa rin si Guyo kaysa dyan sa jowa mo na mukhang kawawa. At saka, pumayag na si Papa sa amin ni Guyo. Ganun ba? Di congrats sa inyo. Sisi anak, ang pagpili ng mapapangasawa ay panghabang buhay. Ako at ang tatay mo, gusto lang namin makahanap ka ng kapantay mo. Para rin yan sa ikabubuti mo. Lola, kung gusto mo talaga akong tulungan, hiyaan mo na lang ako. Ikaw! Ganito na lang. Imbitahan mo siya at ipakilala sa amin. Kung maayos naman siya, hindi na kami tututol ng tatay mo. Sigurado ka bang gusto mo siyang ipakilala? Baka naman yung boyfriend mo, imbento mo lang. Gawa-gawa lang ng kwento para lang bulayin si Lola. O baka naman, nahihiya ka talaga ipakita siya kasi nakakahiya siya. Ako pa, baka kayong mapahiya. Hindi ako. Lalaki mo siya, diba? Kung nakakahiya siya, edi pati rin ikaw nakakahiya. Pa-secret-secret ka pa. Ayaw mo pong sabihin. Baka naman,
Ang pinili mo may asawa na. Kaya pala ayaw mong ipakita sa social media. Ginaya mo si Mama. Kabit mo naman na may asawa. Sinampal mo ako! Kung kabit man ang mama ko, wala kang karapatang manghusga. Bastusin mo pa ulit ang mama ko. Bawat salita mo may kapalit na sampal. Subukan mo ulitin. Lindsay, nasa bahay ka ng mga Lin. Hindi to ang lugar para magwala ka. Magpagkagalang ka. Lin Jungo, grabe ka naman kung maka-double standard. Ay nako, tama na kayo. Bakit ba pag nagsama-sama kayo? Lagi na uuwi sa away. Shishi, huwag mo sabihin totoo. Relax ka lang, hindi naman ako ganun ka-emosyonal. Gusto niyo makilala siya, di ba? Sige, ipapakilala ko. Sana lang, pag nakita niyo siya, huwag kayong mapahiya. Mr. Gu, lahat ng pinahandaan niyo ay sa lahat. Bali papel sa bahang kumpanya tapos na rin po. Pinakalak na ang balita, pero tayong hawak na lupa sa West District. Marami ka pong interesado. Maghintay na lang tayo ngayon. Matapos natin tanggalin ang problema. Maraming matatanda sa industriya. Nagmamasid pa rin. Hindi natin ang tamang oras. Para masulit natin ang kita. Tamang-tama rin. Parang bakasyon na rin to. Opo sir. Pero, hindi ba yung pagkalugi ng Q-Group wala naman talagang epekto? Bakit yung pinapulis yung mga asset ninyo? Lahat ng nasa pangalan. May sarili akong plano. Kung ayaw lumapit ng bundok, ako ang lalapit sa bundok. Hello? May 3 minuto ka para pumunta dito agad. Gusto ko makita ni na Lin Jungo. 3 minuto ha? Akala mo ba ordinaryong lugar lang to? Yung kabit mong lalaki. Baka di na makapasok sa gate. Sino nagsabing sa gate siya dadaan? Ay wow, confident ka ha? Huwag mong sabihin, yung lalaki mo nandito na pala sa loob malapit na sa banquet hall. Sige nga, pakita mo. Sino ba talaga yung Prince Charming mo? Huh? Ay, Siya yun? siya? Hindi ba yun ang CEO ng Gu Group? Akala ko ba bankrupt na ang Gu Group? Anong ginagawa niya sa birthday banquet? Ha? Sandali lang, hindi pa tayo naghihintay sa boyfriend ni Linshi. Huwag mo sabihin, si Guyo ang boyfriend ni Linshi. Eh, posible naman yan. Si Guyo at si Linshi, magkaaway yan. Sabi nga simula pa ng college, labanan na sila ng labanan. Kung magsama pa yung dalawa, parang tubig at apoy yan. Kuya, dumating ka na. Maligayang kaarawan po, Lola. Simula nung lalugi ang pamilyang Gu, hindi pa ako nakadalaw. Kamusta naman ang magulang mo? Salamat po sa pag-aalala. Nasa abroad na po sila. Hindi sila apektado ng mga utang. Ikaw na iwang may pasana sa bansang ito. Kaya mo ba? Ayos na po ako. At siyempre, malaki ang utang na loob ko sa anak ninyo. Tinulungan niya ako makabangon. Talaga nga namang bata pa, pero kampi agad sa iba. Closeness niyong dalawa. Natural lang at tumulo si Chingye. Huwag kang mag-alala. Alam ko naman ang kakayahan mo. Hindi ko rin nahayaang pabayaan ka. Ganito na lang. Kung pumayag ka na pumasok sa Lin Group, ibibigay ko agad sa iyo ang posisyong Vice President. Grabe naman ang Lee family. Kalante talaga. Vice President? Ang laki na sweldo niyan. May bahay at sasakyan pa. May bankrupt ang Gu family. Ganitong offer? Imposibleng tagyan ni Guyo. Tama, kung ako yan. Tapos biglang Lin mag-offer ng ganyan, kakapit ako agad. Guyo, tatanggapin mo diba? Di pa sigurado yan. Ano pa kailan mo? Bakit wala? Ikaw at si Ling Zhenggo, lagi niyo ako minamaliit. Pati si Lola. Gusto rin akong papasukin sa kumpanya. Napag-isip-isip ko. Kung papasok ako sa Lin Group, hindi rin masama. Pero at least, Vice President din dapat ang posisyon ko. After all, may parte rin ako sa Lin Group, diba? Tama ako? Huwag kang mangarap. Ang usapan dito yung pagsama ni Guyo sa Lin Group. Bakit ka sumasawsaw? Kung gusto mo rin pumasok. Ibang usapan na yon. Huwag ka na makialam dito. Basta ako. Sigurado ako si Guyo hindi tatanggap sa Lin Group. Paano mo nasabi? Hindi pa nga siya sumasagot. Pero sure ako papayag yan. Tanungin mo nga siya. Hindi rin ako curious. Bakit si Linshi, ang lakas ng loob, nasabihin hindi ako papayag? Hindi mo ba narinig ang kasabihan? Ang pinakilala ko sa'yo ay mga kaaway mo. Tama ba ako?
Mr. Guyo, huwag mong kalimutan ang kontrata natin. Kung hindi ako pumayag, hindi mo pwedeng gawin. Tama ang sinabi niya. Mukhang hindi bagay sa akin ang posisyong VP. Sa totoo lang, hindi talaga kaswak doon. Guyo, huwag mong pakinggan si Linshi. Ngayon na bankrupt ng pamilya ko, bukod sa pag-join sa Ling Group, may mas magandang offering ka pa ba? Kung tutuusin, kung kailangan, ibibigay ko sa'yo ang CEO. Ah, grabe naman ang pagka-inlove mo. Halos maiyak na ako sa kinig. Ikaw naman. Ayokong kumibo. Kung inaasa na isa ka rin walang kwentang lalaki. Lee Jungo, yung anak mo babae, para lang sa isang outsider handang isuko ang posisyon bilang CEO? Ano rin naman sasabi mo dyan? Parinig ko, 3 taong pa lang sa Go Group si Guyo. Pero tumriple na agad ang value ng kumpanya. Kung hindi lang talaga inutos si Go, hindi sana nalugi ang Go Group. Dahil lang sa kanya, nagkagulo ang kumpanya. Tapos kung isasama pa niya ang hawak niyang asset, jackpot na tayo. Eh kung ganun, ako pa ba? Dapat lang na kunin siya. Kung si Xingye nga walang tutol, wala rin akong rason para tutulan yun. Bakit ako kontra? Wala naman akong dahilan, tsaka pamilya naman tayo, di ba? Palagay ko, kayang-kaya ni Guyo ang pagiging CEO. Wala naman siguro masama. Grabe, pamilya raw tayo. Sayang. Hindi ako sang-ayon. Linshi, sino ko ba para tumutol? Anong karapatan mo? Usapang pamilya to. Wala akong lawyer dito, illegitimate ka lang. Hindi ko balak maging boss sa pamilyang to. At lalong hindi ko pinapangarap na ako masunod sa inyo. Pero kung paano ako masunod sa ibang tao, ang ibig mo sabihin. Tara lang bibig ko sabihin. Guyo, narinig mo yun diba? Ayoko sa decision nila. Kung ayaw niya, hindi ako pwedeng pumasok sa Ling Group. Alam mo naman na seryoso ako sa kontrata. Ikaw ang boss ko. Puti alam mo. Guyo, ikaw, threaten ka ba ni Linshi? Sinaktan ka ba niya? Simula pa nung high school, dahil yan sa akin, lagi mo pinuputira si Guyo. Tinisira mo ang assignment niya, tinunting mo ang uniform niya, nilagyan mo ng basura ang upuan niya. Ngayon bankrupt sila. Uulit ka na naman, grabe ka. Nakakahiya ka. Guyo, huwag kang matakot. Kung tinatakot ka ni Linshi, sabihin mo na ngayon. Andito kaming lahat. Ako pa si Papa, ipagtatanggol ka namin. Sige nga, anong ginawa ko sa'yo? Wala namang ginawa si Linshi. Ayoko lang gawin ng isang bagay na alam kong ayaw niya. May kahiyan pala ang lalaking to. Bakit daw? Siyempre, kasi girlfriend ko si Linshi. Ano itong nangyayari? Di ba ang sabi? Si Guyat ang anak ng babae ng Ling family. Si Lin Xingye. Sila dapat ang magkarelasyon? So ibig sabihin inagaw ni Linshi ang boyfriend ng ate niya? 2 babae sa isang lalaki. Mas madrama pa to kaysa sa mga telenovela. Coach, kayo ba? Ikaw yung lalaki nasa stories ni Linshi. So kayo na pala ni Shishi. Kaya pala tong batang to ayaw makipag-blind date. Shishi naman. Bakit naman? Hindi mo sinabi sa akin naghad. Kasi balak ko sabihin na may malaking utang siya sa akin. Pero ayun, bigla na lang lumabas sa publiko. Ano bang ibig niya sabihin doon? Ayaw na niya kay Ling Xingye? Kakastart lang din naman namin. Kami rin naman kakastart lang din naman namin. Bago pa lang kami sa relasyon. Kung hindi pa nalugi ang Go Group, hindi naman kami magkakaganon. Tama ka dyan. Kung hindi na wala ang Go Group, bilang anak sa labas ng Linshi, wala siyang karapatan. Hindi siya bagay na maging CEO. Pero sige na nga, mas mabuti pa magkaayos sila. O diba, mabuti pa rin sa huli. Imposible. Portal na magkaaway yung dalawang yan. Paano naging magkarelasyon? Hindi to totoo. Linshi, bakit di ka nalang mamatay? Dati inagaw mong nanay at tatay ko. Ngayon pati siya. Kung alam mo lang, sana noon pinatapos na rin kita. Hoy, ano sinasabi mo? Tumigil ka. Isara mo yung bibig mo. Mga tao. Hindi na maganda pakiramdam niya. Iatid niya siya sa kwarto. Miss, dito po tayo. Shishi, alam mo naman ang nararamdaman ni Xingye. Alam mo yan. Sa tindi ng sakit niya ngayon. Kung ano-ano nang nasasabi niya, huwag mo na lang siya masyadong dibdimin. Opo. Kung concerned ka talaga, habulin mo siya at magpaliwanag ka. Wala na akong dapat ipaliwanag. Kung kayo na ni Guyo at magkasama na kayo, edi maganda kung pumasok na rin siya sa Ling Group. Bagay naman yun.
Pareho kayong nasa posisyon kung seryoso nga kayo. Dapat pinag-uusapan nyo na rin ang pagpapamilya. At ikaw, tigilan mo na yung pagigipasaway mo. Magpakaseryoso ka na. Opo, Lola. Tungkol naman sa tanggap kay Gu sa Yin Group, pag-uusapan namin yon. Ano mang pag-uusapan nyo? Pumunta kayong dalawa sa kumpanya. Sa Lunes, mag-report na kayo. Ako na bahala. Sa pag-assign sa mga pwesto ninyo. Pwede naman. Kung si Ling Xingyi nga ang naging CEO, aba dapat naman. Hindi na mas mababa ang project director dyan. Pag mas mababa pa dyan, hindi ako papayag. Kung gano'n. Ikaw... Lola. Kung wala na po, aalis na po muna kami. Naku naman, ma. Tignan nyo nga yan. Umabuso na naman sa kabaitan eh. Ay, ikaw kasi pinilit mong pumasok sa kumpanya si Lindsay. Pag nalaman to ni Xingyi, magwawala na naman yun. At saka si Guyo, ang lagkit tumingin kay Lindsay. Kung hindi siya papayag pumasok, hindi niya papayag. Eh si Guyo, hindi rin sasali sa Ling Group. Kung may sisisihin si Xingyi, sarili niya kasi wala siyang kwenta. Ma, sigurado po ba kayo na si Guyo ang may hawak ng lupain sa Shishan? Sa tingin mo lulukohin kita? Ako at ang lolo ni Guyo, si lolo niya. Magkaera kami niyan. Noon, ang pamilya ni Liu ay talaga namang napakayaman. Sila ang may-ari ng buong Shishan. Kanila lahat yon. Kahit na bumagsak pa sila pagkatapos ng digmaan, pagkamatay ni Lolo Liu, lahat ng yaman niya, iniwan niya kay Guyo. Kahit kaunti lang yan, may 3 o 5 lote pa rin yan. bankrupt na ang Gu Group. Bilyong utang yun, nakapatong sa balikat ni Guyo. Bakit hindi niya ginamit yung lupa? Tanga ka ba? Ang pamilya ko, hindi lang si Guyo yan. Kung ikaw yan, pipiliin mong ibenta ang lupa mo para bayaran ng kalokohan ng buong angkat? Tama ka nga talaga, ma. Kaya nga, ang una nating dapat gawin ay pasayain si Lindsay. Sa pamamagitan niya, makukuha natin ang mga lupa ni Guyo. Kung hindi naman makuha, si Guyo mismo ang asset natin. Pwede pa rin siya maging asset ng Ling Group. At saka, si Xu Mefeng halatang desidido na iwalayan ka. Kung nariyan si Lindsay, makakatulong siya. Makakatulong siya sa Ling Group para rin sa kabuuan natin. CR lang ako saglit. Hintayin mo ako rito ha. Sige. Guyo, totoo ba kayo ni Lindsay? Akala ko talaga, ako ang gusto mo. Noong high school pa tayo, lahat ng tao akala magkarelasyon tayo. Minsan hindi mo kinontra. Alam mo ba kung bakit hindi ako umalma? Ikaw mismo, hindi mo ba naramdaman? Si mama at si tita akala rin nila tayo. Akala ko pati ikaw. Sorry, hindi ko rin alam kung bakit nagkamali ka ng akala. Wala naman akong ginawang malapit sa'yo. Hindi ako sinabi na gusto kita. Kaya ako tahimik noon. Para lang sa respeto kay Tita Xu. Ayoko mapahiya ka sa harap ng lahat ng school. Pero hindi ibig sabihin na gusto kita. Ibig sabihin yung gusto mo si Lindsay? Huwag mo kalimutan sinabi mo mismo sa akin noon na hindi mo siya gusto. Ibig sabihin ba niloko mo lang ako? Hindi kita niloko. Sige, narinig ko yung kapatid mo raw tumakas na naman sa klase kanina. Yung advisor niya galit na galit sa faculty office. Si Lindsay ganyan talaga yan noon pa. Walang disiplina, walang pinag-aralan. Sanay na ako mula pagkabata. Basta nandyan siya para na siyang mansya sa pamilya namin. Ewan ko kung anong pumasok sa kanya at ipasok sa school ko. Pero aminado ako na maganda yung bata. Artistahin talaga siya. Ang ganda niya. Kahit na legitimate child pa rin siya. Kahit ganun pa siya kaganda, walang lalaki magkakagusto sa kanya. Diba tama ako? Tara, laro na tayo. Basketball time na. If naman importante yung opinion mo. Pero hindi ibig sabihin na hindi ko siya gusto ngayon. Hindi ako naniniwala. Eh di wag. Eh paano kung hindi ka naman talaga gusto ni Lindsay? Pwede na naman na ginaganip ka lang niya para makaganti sa akin.